Reporting tips, Manila Paper Edition. Balita ko, yung mga iba pala sa inyo, Manila Paper pa rin yung pagre-report. So, let's go. At number 1, kung magsusulat kayo sa Manila Paper, make sure nababasa siya. Kasi yung mga kaklase nyo, ano nga ba yung sinulat niya? So, make sure yung penmanship understandable. Pag group to, ang pagsulatan nyo, yung pinakamaganda yung sulat. Tapos yung size, hindi siya masyadong maliit, pero hindi rin naman siya isa laki kasi ano nang masusulat nyo sa Manila Paper nun, diba? At number 2, wag yung punuin yung Manila Paper. Hindi nyo kokopyahin yung buong libro at ilalagay nyo dun sa Manila Paper. As much as possible, yung important lang, keywords lang, habang nagre-report kayo, doon nyo na i-elaborate, doon nyo na i-explain. Pag sinulat nyo na lahat sa Manila Paper, o ba't pa kayo magre-report? Nababasa na nila lahat eh. At number 3, gawin nyo maayos yung flow ng report. Wow, flow. Ano ibig kong sabihin? Huwag yung guluhin. For example, na-discuss nyo na ang noun, ganyan. Tapos lumipat na kayo sa adjective. Pero sa adjective, doon nyo palang i-discuss ang proper noun at common noun. Ang gulo! Importante yung flow. Okay, nandun kayo para ipaintindi nyo sa kanila, hindi para maguluhan sila. Pagka-explain mo yung noun, dun mo na rin i-discuss yung mga types. Proper noun, common noun, collective noun, mga iba pang noun. Kesa naman, napasadahan nyo na yun lahat, tas nasa adjective na kayo, for example, doon nyo palang i-discuss yung types of noun. Siyempre, iba na yung utak nila, nasa adjective na sila. Parang ganun, kaya importante rin yung pagkakasunod-sunod. Diba? Kasi minsan marami kayong Manila Paper na i-represent. At least alam nyo na paano sila i-group. Diba? Kung noun, itong Manila Paper, ilagay mo na lahat ng types of noun dyan. Number 4, okay lang tumingin sa Manila Paper. Pero wag mong kalimutan, tignan din yung mga kaklase mo. Eye contact. Hindi mo kausap yung papel. Kausap mo yung mga kaklase mo. Sa kanila ka nagre-report. So, tingin ka sa teacher, tingin ka rin sa classmates. Eye contact. Kung hindi mo kaya mag-eye contact, ang daya dyan is tignan mo na lang yung noo na part. Parang tinitignan mo pa rin yung mata nila. Yun. Try nyo. Oo. Number 5, kung meron kayong gustong i-discuss pero wala siya sa Manila Paper, gamitin nyo na lang yung chalkboard, yung blackboard nyo. Pwede kayo magsulat. Okay. Tapos, yung mga tinuro ko na sa inyo, maging confident kayo. Ayusin yung postura nyo ha. Breathe in, breathe out. Kung kinakabahan ka, hinga ka lang. Hinga ka lang. Again. Pag nagsasalita ka, lakasan mo. Kailangan rinig yun ng buong klase. Ayun lang naman. Hopefully, mataas ang makuha nyo dyan sa Manila Paper reporting nyo. At kayang-kaya nyo yan. Kayo pa ba? Kita tayo sa susunod na video. Follow for more school tips and advice. Sabihan nyo lang ako kung anong mga nire-request nyo. Binabasa ko yan. Don't worry, gagawa natin ng video.